Hello guys! Ayan po, today video is regarding sa power inverter. Ayan po, naka-purchase po ako ng power inverter. 24 volt input po at saka 230 volt output and 4,000 watts peak power. So ayan guys, tandaan po natin pag bumili tayo ng power inverter, yung nakalagay laging peak power. So yung actual power niyan guys is kalahati lang. So, yung actual power niyan is nasa 1,800 watts lang yan guys. So bakit sinabi ko kalahati pero 1,800 watts lang? So lagi po natin siya lagyan ng allowance. So wag natin i-maximize ng 2,000 watts yung load natin. So ganyan po. Kahit sa mga technical data, ganyan din po yung nakalagay sa mga sa mga inverter pag yung nilalagay nila hindi actually kalahati. Medyo mas mababa pa kasi ayaw nilang i-overload po pag naglagay kayo ng load. Laging may allowance para hindi po masira yung ating power inverter. Ayan po, sana nakabigay ng idea or tulong sa iba. Kasi iba pag bumibili, halimbawa 1,000 watts peak power niya nakalagay. Actual power niyan guys is nasa 450 watts lang. Testing natin siya with load. Ayan. Ayan po. So gumagana na po siya. Switch na natin pa isa-isa yung ating load. Start natin una yung water heater. Ayan, gumagana na po. Sunod natin switch on is yung ating spinner ng washing machine. Ayan, mandar na po. Balik po tayo sa ating angle grinding machine. Switch on po natin siya. Huwag kayong mag-expect na 1,000 talaga o 4,000 talaga yung power niyan. Peak power lang po yan guys. So ayan, yung actual power niyan is kalahati lang. Laging kalahati. Ayan, legit po siya. So thank you sa panonood. Sana nakatulong sa inyo. More power in God Jesus name. God bless.